Ah, dalawa na. Sige. Sige po. So do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well. Therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Thank you. So, yun ang sinasabi sa atin, no? Na tinitiyak ng Diyos na yung ating mga pangangailangan will be taken care of. Although it's conditional. Ang sinasabi ng Diyos sa atin, hanapin niyo muna. Tiyakin niyo muna na kayo ay pinag-aarian ng Diyos. Ang lahat ng itong inyong pangangailangan, pakinggan nyo, ang sabi, idadagdag na lang sa inyo. Idadagdag na lang. At kapag ka ang Diyos ang nagdagdag, makakaasa ka. Higit pa yan sa inaasahan mo. Okay? Isaiah 41:13. Last po ito sa words of affirmation. He assures us of Himself. And what also for Isaiah 41:13? Sige po, bilisan natin. Sino nakakita? Isaiah 41:13. Isaiah 41:13. For I, the Lord your God, will hold your right hand, saying to you, fear not, I will help you. Oh, the Lord is assuring us of His help. In Psalm 46:1, it says, ano po sabi doon? God is our refuge and strength, an ever-present help in times of trouble. And then in Isaiah 41:13, He assures us that He will help us. Ang sarap sa pakiramdam na meron nagsasabi sa iyo, huwag kang mag-alala, tutulungan kita. Diba? May nagsabi ba sa inyo ng ganong mga salita, huwag kang mag-alala, tutulungan kita. Anong pakiramdam ninyo nung narinig yung mga salitang yan? Masarap, diba? Nakakagalaan ng kalooban, nakakalakas ng loob, at nakakapagkaroon ng pag-asa, lalo na kung yung inaharap mo ay hirap na hirap ka at nakawawala ng pag-asa, and then somebody tells you, tutulungan kita, huwag kang mag-alala. Now, mga kapatid, ang tanong, how do we translate this into interpersonal relationships? Ibig sabihin, ganito magpahayag ng pagmamahal ng Diyos. Ang tanong sa atin, sa level natin bilang mga tao, paano natin ito ipapahayag sa isa't isa? Yan, malaking tanong. No? Well, bigyan mo kayo ng ilang practical tips. Una, be very sensitive with the people, especially who wants to receive love by words of affirmation. Kaya nga sabi mo, kanina kailangan alamin natin ang love language ng isa't isa. Pag alam mo na ang love language ng mahal mo sa buhay at nalaman mong ito ay words of affirmation, then, ito na, you can write notes or send unexpected texts. Yung mga surprise, ha? Yung kahit na walang okasyon, nagbigay ka na lang ng notes o nag-text ka na lang bigla at may sinabi ka. Okay? Now, meron akong kilala na nagugulat ako sa kanya. Kasi very often, pag-text yun sa akin, at sabihin niya, thank you po. Kung inisip ko, may ginawa ba ako? May sinabi ba ako? Sabi ko, wala akong matandaan. So, tinatanong ko, saan ka nagte-thank you? Para saan yung thank you mo?
para ma-acknowledge ko. And then sasabihin niya, para po sa lahat. So apparently, meron akong mga nagagawa o mga nasasabi o siguro nabibigay sa kanya na hindi niya makalimutan at ina-appreciate niya yun. So, ang love language nitong taong ito ay words of affirmation. Now, makinig ha. Hindi po lahat na nagbibigay ng words of affirmation, yun din ang manner by which they want to receive love. Ulitin ko yun. Hindi po ang isang tao gumagamit ng words of affirmation to express love. Yun din ang paraan na gusto niyang tumanggap ng pagmamahal. May mga tao, gumagamit sila ng words of affirmation, yun ang love language nila patungkol sa kapwa. Pero patungkol sa kanilang sarili, ang gusto nila halimbawa love language ay acts of service. So later, pakikita natin kung ano yung acts of service. So ulitin ko ha, hindi po automatic to. Na kung ano yung love language mo, the way you express love, that's also the same way you want to receive love. So talagang kailangan ng pag-aaral. Aralin natin kung paano tayo magbigay at paano tayo tatanggap ng pagmamahal. Okay. Now, ano sinabi ko? Unexpected texts, write notes, and then verbally acknowledge achievements and qualities. So may nakita kang achievement ng isang tao, verbally, acknowledge ka. May nakita kang magandang katangian, patigin mo yun. Dahil yung taong yun, para sa kanya, nakalalakas yun ng loob, nakakatabayan ng puso, nabuboost yung kanyang moral. Okay? Ngayon, ano ang iiwasan natin? Yan. Ano naman ang iiwasan natin? Ito na. Iwasan natin magbigay sa mga taong ang words of affirmation ang kanilang love language. Iwasan natin magbigay ng destructive criticism. Now, there are two types of criticism, ha? Constructive and destructive. Pag sinabi mong constructive criticism, ang gusto mong mangyari, namumuna ka dahil gusto mong mas mapabuti pa yung pinupuna mo. Pero may mga taong namumuna para gibain yung kanilang pinupuna. So, iwasan natin yun. Okay? Naintindihan niyo po? Are you with me? Good. Ano pa? Unkind comments. Ano pa? Passing judgment. Yan. Napakadaling umatol eh. Sa totoo lang, napakadaling umatol. Lalo pag hindi mo kilala yung tao, ang daling umatol. Diba? Nakita mo lang may bigote, ay, terorista yan. Nakita mo lang pa yan, ay, adik yan. Nakita mo lang nangangalong mata, ay, mamamatay na yan. Kawawa naman, lahat na lang, ginudge na natin kaagad. No? Yung mga ganong salita, hindi nakakatulong. Okay, ano pa? Yung failure to recognize the efforts of others. So may ginawa yung asawa mo. Ibatiin mo naman. Ibatiin mo naman. Naglinis ang bahay, nag-ayos ang bahay. Pag ano pwede ko, uy, ganda ng bahay natin, nalinis ang bahay natin. At least na-appreciate mo, pinadama mo, pinarinig mo. No? Matuto tayo. It takes a little effort to do that. But you can do it. You can do it. Okay? Okay. Number 2. Quality time. So pag sinabi mong quality time, ano ibig sabihin yan? It means giving undivided
undivided attention. Pag may kausap ako, makinig kayo ha? Pag may kausap ako, at tingin ang tingin sa cellphone, gusto kong ipukpok sa kanya yung cellphone. Yan ha, may tip na kayo. So pagka may pag-usap kayo sa akin, itago niyo muna yung cellphone niyo. Eh, naiinis ako. Totoo yun. Ginamit ko sa inyo. Naiinis ako. At malalaman mo muna, naiinis ako. Kasi matahimik ako eh. Hindi ako magsasalita. Pag hindi ako nagsalita, naiinis na ako doon. Pag gumata yung oras na hindi ako nagsalita, hindi na ako naiinis. Nanggigigil na ako. Gusto ko lang mamudos. Sorry duro ako sa eskwela, kaya yung minsan, yung lengguwahe ko sa mga bata, nagagamit ko. Nung ako'y chaplain ng school, nawanutos ako ng batang makulit. Nangihila ako ng pakilya. Halika, sample na ito doon. Sample na ito doon. Nangihila ako ng pakilya. At nangihila ako pataas pag ano. Ano pag nakakarinig ako ng mga nagmumura? Okay, anyway, balikan natin yung quality time. Quality time. So, actively listen. Matuto tayo makinig. Ano nga sabi? Kaya tayo binigyan ng 2 tenga at 1 bibig para bago magsalita, makinig muna. No? Minsan may mga taong nakikinig, kaya nakikinig para magsalita ulit. Ibig sabihin, nakikinig ka lang para meron kang isasagot sa sinasabi sa'yo. Pero alam niyo, may mga pagkakataon, hindi mo naman kailangan sumagot eh. Ang kailangan mo lang gawin, makinig. Hindi mo kailangan magsalita. Kailangan mo lang makinig. Palagay ko, ito yung isa sa mga love languages ko. Kasi, kung kaibigan kita at mahal kita, kahit magkape tayo at tumupo tayong dalawa nang hindi tayo nagsasalita, masaya na ako doon. Totoo! Masaya na ako doon, basta kasama ko yung taong mahal ko. Kahit walang pinag-uusapan, kahit walang... Maraming paklok kayo, may mga ako bagay dyan eh. Hey! Okay. So engage in meaningful together time and conversations. Yung mag-usap ng puso sa puso, quality time, yun ang hinahanap ng iba. Alamin natin. Okay. Paano ito in-express ng Lord? Isaiah 60:22. In Isaiah chapter 60 verse 22, we find God promises to accomplish His purposes for us at the right time. Sa tamang oras, tutuparin ng Diyos yung kanyang mga layunin para sa atin. According to Isaiah chapter 60, verse 22. Anyone? Anyone who can read it? Read it for us. Bilis ni Angelo, nakataas ulit na kamay. Sige na, Angelo, ikaw na. The least of you will become 1,000, the smallest a mighty nation. I am the Lord in its time. I will do this swiftly. Oh, okay. Another version, please. Sige nga, another version. Iba yung, ano yung version mo? Tagalog? Sige, pakibasa. Different from that? Same na? Okay. Anong version yung hawak mo? NIV rin yan? Sige, pakibasa sa ibang version. The smallest family among you will become a tribe. The smallest tribe will become a mighty nation. I am the Lord when it is the right time. I will act. When it is the right time, I will act swiftly.
spends time. This is it that He has time for you and for me. Okay, Ecclesiastes chapter 3 verse 1. It tells us that there is a time for everything. According to God's plans and purposes, meron siyang oras para sa lahat ng bagay. See? Okay, let's not read that anymore. It's a very common verse. Ano sabi doon? Ang sabi lang, there is a time for everything. God has a time for everything. Okay, Galatians chapter 4, verse 4. In Galatians 4:4, we find that in the fullness of time, God sent His Son for us. Sa takdang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak para sa atin. So, mga kapatid, tingnan nyo ha, ang Diyos mismo ay may sariling panahon. Okay, listen for a while. In the Bible, there are two Greek words for time. The first one is chronos, and from chronos we get the word chronological, and that's the usual time. That's the time that we see in our watches. Ang tawag dyan, chronos. Okay? Pero merong ikalawa. Yung ikalawa is kairos. Ang kairos, ang ibig sabihin lang yan, God's appointed or favorable time. Yung oras na itinakda ng Diyos. Natandaan niyo po na ang Diyos ang lumikha ng time. Makinig kayo ha? God is not time-bound. Hindi siya time-bound. Hindi katulad natin. No?